pangunahin at pantulong na kaisipan. Sinasabing ang isang teksto ay nagtataglay ng mahahalaga at tiyak na detalye tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari. Napalalawak natin ang paksa sa tulong ng mga ideyang sumusuporta rito upang maging mas malinaw at naiintindihan ang nais na ipahatid sa mga mambabasa. Tukuyin natin, ano nga ba ang pangunahing kaisipan? Ang pangunahing kaisipan ay tumutukoy sa diwa ng buong teksto. Ito ang nagbibigay ng pahiwatig tungkol saan ang pag-unawa sa talata. Ipinahahayag ito sa pamamagitan ng isang pangungusap na tuwirang natutukoy kung ano ang pag-uusapan sa buong talata. Kadalasan itong matatagpuan sa unang pangungusap. Maaari ring mabasa sa gitna ng talata maging sa hulihang pangungusap ng talata. Narito ang halimbawa ng talata na nasa unahang bahagi ang pangunahing kaisipan. Ang tao ay espesyal na nilikha ng Diyos. Kung ating ihahambing nga naman sa iba pang nilikha ng Diyos sa daigdig, walang pag-aalinlangan na ang tao ay nakahihigit sa lahat. Ito rin ay mababatay sa antas ng pag-iisip ng utak. Masdan ang halimbawa na nasa iyong screen. Nasa gitnang bahagi naman ang pangunahing kaisipan. Bilang isang estudyante sa kolehiyo, kailangan mong matutong magsikap mag-isa dahil walang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Ang buhay kolehiyo ay sadyang napakahirap. Kailangan mo rin talagang magsunog ng kilay para makakuha ng mataas na marka at ugaliing magbasa sa aralin na napag-aralan na at mapag-aaralan pa. Narito ang halimbawa ng talata na nasa hulihang bahagi ang pangunahing kaisipan. Siya ang nag-aaruga sa atin mula nang tayo ay isinilang hanggang sa paglaki. Siya rin ang humuhubog sa ating pagkatao para tayo ay maging mabuting anak. Pinag-aaral niya tayo para sa ating kinabukasan. Bilang ganti, dapat natin siyang mahalin at maging mabuting anak sa kanya. Ang ating ina ay sinasabing ilaw ng tahanan. Kung iyong mapapansin sa mga halimbawa na nabanggit, ang hindi nakasalungguhit na mga pahayag ay sumusuporta o nagbibigay detalye na isinasaad sa pangunahing kaisipan. Ang bawat detalyeng ito ay mga pantulong na kaisipan. Ang pantulong na kaisipan naman ang nagbibigay paliwanag o detalye sa isinasaad ng pamaksang pangungusap. Narito ang ilang paraan sa pagbibigay ng detalye sa pamaksang pangungusap. Una, gumamit ng impormasyon na maaaring mapatutuhanan. Narito ang halimbawa ng impormasyon na maaaring mapatutuhanan. Halimbawang pamaksa, nanganganib lumubog ang Kalakhang, Maynila sa darating na 2020. At ang detalyeng mapatutuhanan, tuwing umuulan, binabaha na ang Maynila. Ikalawang paraan, gumamit ng mga estadistika. Narito ang halimbawa, ang ekonomiya ng bansa ay unti-unti nang bumubuti at ang pantulong natin dito ay sa nakaraang buwan umakyat ng 2.5 bahagdan ang gross domestic product ng ating bansa. Ikatlong paraan sa pagbibigay ng detalye sa pamaksang pangungusap ay gumamit ng mga halimbawa. Halimbawang pamaksa, maraming kabataan ang nalululong sa iba't ibang bisyo at ang halimbawa ng pantulong, ang ilan sa mga ito'y paninigarilyo, pagsusugal at paggamit ng bawal na gamot.